Binitawan ni Vince si Isabela. Napaatras siya sa malamig na titig ni Dante. Hindi pa ito tapos. Dinuro ni Vince sina Dante at Isabela. Hindi sumagot si Dante. Hinila lang niya si Isabela sa gilid niya. Tumalikod si Vince at lumabas. At sumunod si Sofia. Hintayin mo ko, Vince. Tumahimik ka. Nang makalabas sila, tumama sa mukha ni Vince ang malamig na hangin sa gabi. Ang kanyang lumang BMW ay nakaparada sa kalye, mukhang kaawa-awa at nanliliit. Itinaklab niya ang pinto ng driver's side. 500 million, Sofia. Gumastos ka ng 500 million para lang sa isang kwintas. Umupo si Sofia sa passenger seat. Ang kanyang luha ay dumaloy sa kanyang makeup. Akala ko gusto mo. Gusto. Ang negosyo ko ay bumagsak. Pinutol ng tatay ko ang lahat ng aking account. At halos hindi ko mabuksan ang mga ilaw sa bahay. Pinagana ni Vince ang makina ng sasakyan. Kumiskis ang mga gulong sa kalsada. May idea ka ba kung magkano ang utang ko? Vince, hindi ko alam na ganito pala kalala. Dahil wala kang pakialam. Kinabig ni Vince ang manibela. Mga alahas, designer bag, at lahat ng mamahaling crap lang ang iniisip mo. Mas lalong umiyak si Sofia. Pero sinabi mong ibibigay mo sa akin ang pinakamagandang buhay. Naisip ko yun noong nabuntis ka. Sumabog ang boses ni Vince sa maliit na sasakyan. Noong akala ko mabibigyan mo ako ng anak. Vince. Pero nagsinungaling ka. Huminto si Vince sa pulang ilaw at lumingon kay Sofia. Napakasama mong tao. Ginawa mo akong tanga na tinapon ko ang sarili kong laman at dugo para sa isang kasinungalingan. Nanlumo si Sofia sa kanyang upuan. Napag-usapan na natin ito. Akala ko buntis ako. Akala. Ngumisi si Vince. Sinira mo ang buhay ko dahil sa akala mo. Nang maging berde ang ilaw, nagpatuloy si Vince sa pagmamaneho. Tahimik sa loob ng sasakyan, maliban sa mga hikbi ni Sofia. Anong gagawin natin ngayon? Sa wakas ay naitanong ni Sofia sa nanginginig na boses. Anong gagawin ngayon? Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Vince. Simula ngayon wala na tayo. Ang port business ay wala na. Ang mga account ko ay naka-freeze. Ang aking reputasyon ay nasira. Sinisingil na ako ng mga pinagkakautangan ko. Hindi magtatagal darating sila. Nagsindi ng sigarilyo si Vince. Unless what? Medyo natagalan si Vince bago sumagot. Nag-isip siya ng ilang natitirang mga pagpipilian. Meron isang huling bala. Mabagal na sabi ni Vince. Ang pamilya ng De Luna. Kumunot ang noon ni Sofia. Sino? Isang negosyo ng mga damit. Marami at malaking negosyo. Pinitik ni Vince ang abo mula sa kanyang sigarilyo. Naghahanap sila ng makakasosyo. Ngunit meron silang panuntunan. Anong mga bagay? Nakikipag-negotiate lang sila sa mga respetadong pamilya. Full package. Kabilang ang asawa at mga anak. Naningkit ang mga mata ni Sofia. So, yun ang kailangan mo. Tumango si Vince. Kailangan ko ng asawa. Disente at loyal na asawa. Isang masakit na realisasyon ang bumungad sa mukha ni Sofia. Kaya ba gusto mo siyang bumalik? Hindi tungkol sa pag-ibig kundi sa negosyo. Hindi yun tinanggi ni Vince. Pero tinanggihan ka niya, Vince. Patuloy na sabi ni Sofia.
Si Dante ang pinili niya. Oo. So, anong gagawin mo ngayon? Tiningnan ni Vince ang sariling haggard na mukha sa salamin ng sasakyan. 5 taon na ang nakalipas. Isa siyang ambisyoso na handang harapin ang mundo. Pero ngayon, isa na lang siyang desperadong talunan. Maghahanap ako ng ibang babae. Isang batang babae. Pure. Ang uri ng babaeng aaprubahan ng Diluna. Namutla ang mukha ni Sofia. Ibang babae. At ikaw, Sofia, huwag kang magpanggap na devoted partner ka. Sabi ni Vince na may bahid ng kalupitan. Pero Vince, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Tinulungan kitang harapin si Isabela. Ako, tinulungan mo. Sinira mo ang lahat, Sofia. Kung hindi dahil sa pagsisinungaling mo, asawa ko pa rin hanggang ngayon si Isabela. Humikbi si Sofia, pero hindi na pinansin ni Vince. Pinaharurot niya ang sasakyan bago pinatay ang makina. Lumabas ka. Ano? Ang sabi ko, lumabas ka. Tapos na tayo, Sofia. Hindi na kita kayang suportahan. Hindi. Hindi mo ito magagawa, Vince. Lumabas ka. Umiling si Sofia habang umiiyak. Please, wag mo akong iwan. Wala na akong ibang mapupuntahan. Hindi ko na yan problema, Sofia. Hindi nagtagal. Tumigil sa pag-iyak si Sofia. Tumingala siya. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Meron akong idea. Anong idea? Tungkol sa Diluna. Tungkol sa imahe ng pamilya na kailangan mo. Nilingon ni Sofia si Vince na may kakaibang ngiti sa labi. Sabihin mo. Sabi mo, gusto niya ang traditional values. May asawa at mga anak. Huminga ng malalim si Sofia bago muling tumingin kay Vince. Isang tusong determinasyon ang sumasalamin sa kanyang mga mata. Pwede akong maging ganong klaseng asawa. Sabi niya na parang diamante ang boses. Pakasalan mo ako. Say what you